Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong latest post ni Attorney Harry Roque 50 minutes ago. Biktima siya ng fake news. Pinapakalat na disapprove daw yung asylum application niya sa Netherlands. So ito, in a statement, Attorney Harry Roque said, Joel Vega, ito yung nagpakalat ng fake news. Joel Vega was spreading fake news and said he got his national ID from the Netherlands on Wednesday. There is no truth that my Schengen visa is issued by Germany and that Dutch immigration authorities have forwarded my case to Germany, Roque said. As of this date, asylum proceedings have not yet concluded and no one has access to the proceedings except me and the Dutch government, as the matter is treated with confidentiality. I hope this information has put the issue to rest, he added. Ito, may article ng Manila Times tungkol niyan. Basahin natin mamaya. Ito, Odlabo Jokse. Comments na ito, ginagawa na nilang normal ang fake news. Dapat bigyan ng leksyon ang mayan. Pitik, prove it fake with documents. Sunny Whips, daming bayarang trolls na nagkalat. Maka-comment lang. Ingat po kayo dyan, attorney. Happy Friday. Ito. So, talagang tinitira nila itong mga kakampi ni PRRD. Ano bang sabi ni General Torre pag-assume niya? Priority niyang huliin, ang next accomplishment niya is pag-aresto kay Attorney Harry Roque at kay DG Gerald Bantag. So ito, kung nabigyan siya ng national ID, anong ibig sabihin nun? Malaking pag-asa na malaking pag-asa na ma-approvean. May nauna siyang post tungkol nito. Yung ID daw niya na yon 6 months ang duration. After 6 months, pwede ulit niya i-renew kung hindi pa wala pang final decision sa kanyang asylum application. Okay. Sandali basahin natin yung kanya yung balita ng Manila Times. So, sayang wala na yung TRICOM. Dapat ito patatawag din sanang may ito. Kailang baliwala Kung DDS vlogger ang hinihinalang fake news peddler, patatawag. Kanila, wala lang. Ito, Manila Times na post 15 hours ago, Manila, Philippines. Authorities in the Netherlands ended the process for the asylum plea of former Malacanang spokesman Harry Roque after asking authorities in Germany to take over the case, according to a Filipino who filed a petition against the former official's asylum bid on Thursday. So, itong Joel Vega pala, nag-file ng petition sa Netherlands para ma-disapprove ang application ni Attorney Harry Roque. So, basahin natin ang article ng Manila Times. So, anong masasabi ng Manila Times nito? Biniktiman nyo naman si Attorney Roque ng fake news. Title, Germany takes over Roque asylum bid. Ex-spokesman calls it fake news. Authorities in the Netherlands ended the process for asylum plea of former Malacanang spokesman Harry Roque after asking authorities in Germany to take over the case. In a Facebook post on Thursday night, Joel Vega said the information was given to him by a reliable informant. Ganyan palagi, reliable source. So ito ang sabi ni Joel Vega. His case was terminated last June 10 and the dossier was turned over to Germany.
Germany has issued the Schengen visa to Roque, and therefore the German immigration authorities have to handle his case under the principle of Dublin regulation. Vega quoted the informant as saying. Ito na, gumagawa sila ng mga kwento. Vega's information also said the Dutch authorities were concerned that their counterparts in Germany took over Roque's case. It is not clear whether Roque has been physically escorted by the Dutch police to Germany last June 10 as normally required in deportation rules. So, ganon ang gusto nila, madedeport, mapapalayas nila sa Attorney Roque sa Netherlands, then somewhere else, baka doon na nila arrestin. But, good news po ito, na yung sabi na Attorney Roque, last Wednesday lang, kailan yun, 2 days ago, na-issuehan na siya ng national ID ng Netherlands. So, ibig sabihin, ano na siya, resident na siya doon. Kung sa US, I don't know kung parehas ba yung tawag na green card. So, kung green card holder ka sa US, hindi ka pa, anong tawag doon? Hindi ka pa US citizen, but hindi ka na TNT. Ano ka na doon? Talagang legal resident ka na kung mayroon kang green card sa US. I hope ganito rin ang status ni Attorney Roque dahil na-issuehan na siya ng national ID ng Netherlands. So, ulitin ko it all depends on the Dutch government kung aprubahan o hindi. Kung hindi ma-aprubahan ang kanyang asylum application, delikado siya. Talagang i-deport siya, punta siya somewhere else, yun na. Malaking posibilidad na arestuhin siya ng, I don't know, Interpol ba o ano. But, ito, personal opinion ko lang ito, naniniwala ko, malaking chances na ma-approve ang asylum application ni Attorney Roque. Ito na ang isang indication yung nabigyan siya ng national ID ng Dutch government. So, good luck po, Attorney Roque. Mag-ingat po kayo dyan. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagmamahal sa ating Tatay Digong. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa tribong ito. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan na intercrop na ngayon, bagong intercrop na taniman ng kape, yung Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Una namong tanom nga saging lakatan nga namunga nga wala sukad ginabunuhan. So tungod kay hinlo namunga gyud tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa. O karon atong bisitahon ang among tanom nga lakatan nga ginaabunuhan og karon mga dagko na gyud. Og karon mo na ni ang among saging nga ikaduha nga among tanom saging lakatan nga ginaabunuhan og karon mga dagko na gyud hapit na pod mangunod. Tungod kay sige og kaabuno ani gawas nga padayon mi ani sa paghinlo, pag spray og pag-abuno. So dali ra gyud ni iya mangunod og mga dagko na gyud. Ug karon nagahinno na pod mi sa among saging lakatan aron nga dali ra gyud siya mamunga og hinlo. Ug karon human sa among paghinlo nagaabuno na pud mi sa among saging lakatan para gyud nga mas dali gyud mangunod. Ug karon human sa among paghinlo og sa pag-abuno mag-spray na pud mi sa among saging lakatan. Ay amo gyud ning atimanon og maayo para nga sa among pag-harvest. Dali ra gid mi ani maka-harvest kung mangunod og dali among
among saging lakatan. Muna ni ang among ga-spray ang puradan para pampatay sa insekto. Para gyud nga mas maayo pa ang tubo sa among saging. Yes, kaning akong mga tinanom nga saging lakatan 240 ni. Salamat yun kayo sa Ginoo ug sa naga tanaw sa YouTube nga padayon sila nagatabang sa mua. Salamat.